Pasig City, isa nga ba sa mga lugar na merong patas na serbisyo, patas at makakakuha ka ng sapat at tamang hustisya kung saan dito ang pera mo walang kwenta yan dahil patas ang gobyerno at malinis at maayos. What's up sa inyong lahat mga kaparing, bago po tayo magsimula, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. By the way, I'm Alex Araneta, I'm a Gen Z vlogger at tayo po ay naghahangad ng isang maayos na gobyerno, transparency, good governance. Tayo po ay against sa political dynasty. So, eto po. So, naalala niyo pa po ba mga kaparing yung nangyari nga pong protesta ng ilang grupo po sa harap ng compound ng mga Diskaya sa St. Gerard Construction, kung saan pinagbabato nga po nila, tapos nilagyan po nila ng mga spray yung gate nga po ng mga Diskaya na magnanakaw. Ngayon, nagsampa po ng kaso yung mga abogado po ng mga Diskaya. So, sinampahan po ng kaso yung mga organizer po nitong rally po na ito sa harap po ng compound po ng mga Diskaya. At marami po ang nagdududa na baka makulong po yung mga tao ngayon dahil sa pinaglalaban lamang po nila ang karapatan po natin, dahil sa tayo po ay pinagnakawan tapos tayo pa ang makukulong. 'Di ba, napaka-unfair po nun. Pero eto po yan. Luckily po mga kapareng, ito po ay nangyari sa Pasig. So syempre, sa Pasig po, alam naman po natin, patas po dito. So sinampahan po ng kaso ng PNP, no? Sinampahan po ng kaso o ng reklamo. So ang pulisya po ay naghain ng reklamo laban nga po kina Jonela Castro at ilan pa sa mga nagprotesta nga po sa harap ng compound ng mag-asawang Diskaya, no? So ngayon, dahil nga po sa impluwensya ng mga Diskaya, syempre maraming abogado, 'di ba? Napakadali lamang po sa kanila 'yan na magsampa ng kaso. Ipakulong yung mga taong 'yan. Napakadali lamang po sa kanila. Sa dami po ng pera nila, sa dami po ng mga abogado po nila. At sino pong kawawa? Yung mga taong pinaglalaban ang karapatan po natin. Tayo na ngang ninakawan, tayo pang makukulong. Pero eto pong good news diyan mga kaparing. Ibinasura po ng Office of the City Prosecutor po ng Pasig ang mga reklamong inihain po ng pulisya laban kay Jonela Castro, isa sa mga nagprotesta sa harap ng compound ng mag-asawang government contractor na sina Curly at Sara Diskaya. So kasama na po dito yung iba pang mga individual na mga kababayan po nating nagprotesta nga po dyan. At kasama na po dito yung mga organizer. Pero eto nga po, ibinasura po ng City Prosecutor po ng Pasig ang reklamo. Good news, di ba? Wow. Ano pong ibig sabihin nito mga kaparing? May pag-asa pa. Kung ang iba nadadala po ng pera, kung ang iba ay kawalang hustisya. Dahil sa mahirap, ang kalaban, mayaman, makapangyarihan. Ibahin na po natin sa Pasig. Kung dati umiiral yan, ibahin na po natin ngayon. Nag-iba na po ang gobyerno ng Pasig. Nag-iba na po ang klase ng pamamahala. Yung mga dating ginagawa, hindi na pwede yan. Consider po natin na napaka makapangyarihan ng mga Diskaya. Napakarami nilang pera, napakarami nilang abogado. Kayang-kaya po nilang baluktutin ng batas. 'Di ba? Pero ito pong nangyari. Dahil po sa tamang at patas na hustisya po dito sa Pasig, syempre, nandahil po yan no, sa mga ginawa ni Mayor Vico Soto. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi po magkakaroon ng patas dito po sa Pasig City. Wala na po yung mga dating ginagawa na palakasan, na gamitan ng pera. 'Di ba? Wala na po yan. So, ito po yung magandang balita po sa atin mga kababayan ko, at huwag ho tayo mawawalan ng pag-asa. Kung sa Pasig po ay nagaganap na yung matagal na po nating hinahanap na hustisya para sa mahihirap, nagaganap na po sa Pasig. At sana po, hindi lamang po sa Pasig ito mangyari, kung hindi sa iba't ibang lugar po ng ating bansa, and hoping po na sa buong bansa na maganap po ito. Huwag ho tayong mawalan ng pag-asa. 'Di ba? Hanggat nandyan pa po yung mga katulad din ng Mayor Vico Soto, Jaworski, yung mga iba pa pong mga politiko sa atin na may magandang track record, hindi po galing sa political dynasty, go po sa transparency, good governance, at yung
Meron po mga magandang plataporma, walang bayad ang korapsyon. Hangga't nandiyan po sila, may pag-asa pa ang Pilipinas, definitely. So ngayon, magbasa naman po tayo ng mga komento mga kapare. Dapat bawiin ng gobyerno ang bahay ng mag-asawang Diskaya at ibigay sa mga mahihirap na nang maranasan naman ng ating mga kababayan ng sarap pala tumira at matulog sa magarang bahay na galing sa pera ng kaban ng bayan. Kung puwede nga lang po gamitan ng puwersa po ng gobyerno sana magawan po ng paraan. Kaso gaya nga po ng sabi ko, limitado lamang po ang kapangyarihan ng ating presidente. Pero kung talagang gugustuhin po ni Pangulong Marcos 'no, kung babaliwaliin niya, kung hindi niya iintindihin ang due process, hindi niya susundin ang due process, kayang-kaya pong gawin na bawiin 'yan. Yeah, lahat po ng ari-arian ng mga sangkot na kontraktor, pulitiko, kayang-kayang bawiin 'yan. Kung hindi po siya susunod sa due process. Kaso nga po meron tayong due process, 'di ba? Kapag ginawa naman niya 'yun baka siya pa mabaliktad, baka siya pa ang sampahan ng kaso. Pero kayang-kaya naman lusutan 'yan, pangulo 'yan, kayang-kaya. Pero siyempre meron po tayong due process, so wala ho tayong magagawa. Pero sana po 'no, ang batas maging patas, hindi lamang po sa mayayaman kundi maging sa mga mahihirap nating kababayan, 'di ba? Ang problema po kasi dito, kapag mahirap ka, napakadaling bawiin sa'yo yung mga ari-arian mo, lalo na 'pag nakaw. 'Di ba kapag nagnakaw ka nga, wala pang wala pang isang oras bawi agad yung mga ninakaw mo. Kahit nga 100 nakawin mo babawiin agad sa'yo, 'di ba? Pero eto grabe, bilyong halaga ang ninakaw, pero hindi kayang basta-basta bawiin ng gobyerno. So ibig sabihin po nito, limitado lang po talagang kapangyarihan ng ating government. Hindi niya kayang gawin yung ginagawa sa mga mahihirap nating kababayan. Siyempre mayaman, madaming pera, kayang kumuha ng mga magagaling na abogado, kayang bayaran yung batas, kayang bayaran yung hustisya, kayang bayaran yung korte, 'di ba? 'Yun ang problema po, Sa Pasig lang talaga yata may batas. Eh, to be fair naman po mga kapare, hindi lang naman po sa Pasig may tamang, patas na batas 'no. Marami naman pong lugar sa Pilipinas kaso dominante pa rin po ng mga hindi patas, yung mga lugar. So, marami pa rin po talaga na lugar sa atin ang hindi po patas yung batas nila, merong kinikilingan. Kung hindi ang mga mayayaman, mga pulitikong sakim sa kapangyarihan. Galit na naman ang mga DDS na tagapagtanggol ng magnanakaw na 'yan. No comment po tayo diyan, no, wala pong komento diyan. Pero isa lang pong alam ko, galit po ang mga DDS kay Mayor Vico Soto. Ewan ko kung bakit sila galit na galit kay Mayor Vico bukod dun sa hindi po nagsasalita si Mayor Vico tungkol sa mga Romualdez at sa mga Marcos. Wow, good job! Pantay ang pagtingin sa kaso, kulang pa yan sa ginawa ng pagnanakaw nila. Dapat yan, kulong, habang buhay. Isama po natin sa Muntinlupa. Bakit pulis ang naghain ng reklamo? Ang daming krimen sa bansa na ayaw ng pulis na sila ang maghain ng kaso pero eto sila ang nagsampa ng kaso. Oo nga naman, may punto nga naman. Ang tatamad na mga ay sorry po hindi ho tayo nagmumura. Mga pulis mag-file ng kaso nagawa talaga ito. May punto nga naman ito 'no? Bakit nga naman pulis ang nagsampa ng kaso? Nasaan ang mga abogado ni Diskaya? Well, alam na dapat din imbestigahan magkano binayad sa mga pulis na 'yan. Well, siguro may binayad, alam na. Good job, Prosecutor of Pasig. Marami po sa mga abogado po natin ngayon mga kapareng ang galit po sa korapsyon at maging sila po ay willing po na makipagtulungan sa imbestigasyon para mapanagot ang lahat ng mga magnanakaw na 'yan. Sana nga po talaga 'no, yung mga abogado na talagang gusto pong maglingkod sa ating mga kababayan, sila po ang dapat na iluklok natin sa puwesto pero hindi, Ang nangyayari po kasi, pinipili natin kung sino yung mga sikat. Pinipili natin na may magandang pangalan, 'no? Yung yung quality, yung technicality, kung ito ba ay dekalidad, kung ito ba ay kwalipikado,
Ito ba ay walang bahid ng korapsyon? Hindi tayo tumitingin sa gano'n, eh. Although nagbabago na po ng paunti-unti ang pananaw ng ating mga kababayan, especially po sa mga Gen Z 'no, medyo nagbabago na po yung kanilang pananaw tungkol sa pagpili ng mga politiko, pero marami pa rin sa atin ang dumidepende kapag sikat ka, iboboto ka na agad. Kapag inendorso ka ng sikat na politiko na idol nila, iboboto ka na agad. Wala ho silang sariling desisyon, hindi po sila independent sa pagboto, 'yun ang mahirap, eh. Al actually matagal na po yang ganyan to protect and to serve the rich, not the poor. Bakit diskaya lang? Yung mga nasa taas na mas malaking porsyentong nakuha, 'di ba kaya? Yan nga po, eh. Binayaran siguro yung PNP personnel na nagsampa ng reklamo laban sa mga nagwelga sa mag-asawang Diskaya. Nagtataka nga din ako 'no, bakit yung mga pulis ang bilis magsampa ng kaso 'pag mayayaman yung kliyente, grabe. 'Pag mga pulitiko, kung isa siyang taxpayer na